Yung success ng buhay mo nakadepende sa hindi ka magkakaroon ng passive income kung puro ka lang nood, puro ka lang aral, tapos hindi ka nag-take ng action. At kapag kumita ka naman ng pera, 100% ginagastos mo para sa mga short dopamine hits, one day millionaire ka, sarap ngayon, duso habang buhay, walang income na papasok sa'yo, wala din perang papasok sa'yo. Wala kang asset na mabibuild, at habang buhay mong ibebenta yung oras mo, yung energy, yung attention mo dito sa nagpo-produce ng income. Ang dulo nun, magtatrabaho ka ulit. Pag hindi ka nag-exercise, hindi ka nagpo-push up, hindi ka nag-stretching, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, at kumakain ka ng mga bad food palagi, mga chichirya, palagi kang uminom ng mga soft drinks, lolobo yung katawan mo, may hilo ka, may hirapan kang gumalaw, babagal ka. At hindi maibibigay nung katawan mo yung buong potential niya. Same ka pa rin nung dating taon na version mo na ikaw, hindi ka nagbabasa ng books, hindi ka nag-aaral, puro ka entertainment, nonood ka ng mga Netflix, nonood ka ng mga movie, wala kang business, wala kang income, wala kang community na mga gustong umasenso sa buhay, at mga taong gustong umalis sa kahirapan ng buhay. Magiging limitado rin yung mga choices mo, pati yung buhay mo. Chance niyan, pwede ka pang makontrol ng iba. Kung yung end goal ko is magkaroon ako ng savings, ang small habits ko dapat bawat income, nagtatabi ako ng 30% sa kinita ko, tabi dito. Pero kapag gumita ako at ginagastos ko lahat, walang matitira sa iyo eh. Ito yung reason ko bakit yung mga ibang tao pag kumita 15-30, gugol sila, walang natitira. Kasi yung mga habits nila, gastos dito, linggo, gala doon, entertainment, nood tayo movie, i-date ko si ganto, bibilo ng ganto, check out sa Shopee. Yung habits nila losing eh, hindi align dito sa goal nila eh. Yung input mali. Yung success ng buhay mo nakadepende sa habits na palagi mong ginagawa at sa habits na palaging hindi mo ginagawa. Alam mo man or hindi. Kung tamang bagay yung ginagawa mo araw-araw, magkakaroon ka ng good life. Kung maling bagay ang ginagawa mo araw-araw, magkakaroon ka ng bad life. Kung sa loob ng 365 days, nag-e-exercise ka, nagpo-push up ka, nag-i-stretching ka, sure ako na magkaka-shape yung katawan mo. Magiging fit ka, magkakaroon ka ng abs. Magiging healthy ka, okay yung pag-iisip mo, hindi sumasakit yung balakang mo, galaw-galaw ka. Kabaliktad naman nito kapag hindi ka nag-exercise, hindi ka nagpo-push up, hindi ka nag-i-stretching ng araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, at kumakain ka ng mga bad food palagi, mga junk food, mga chichirya, palagi kang uminom ng mga soft drinks, hindi magiging okay yung katawan mo, lolobo yung katawan mo, may hilo ka, may hirapan kang gumalaw, babagal ka. At hindi maibibigay nung katawan mo yung buong potential niya dahil dun sa bad na finifeed mo dun sa body mo, sa vehicle mo. Kung nagbabasa ka palagi ng libro, finifeed mo yung mind mo ng mga tamang information, tatalino ka, magiging wise ka, ma-attract mo yung mga opportunity. Kabaliktad naman nito, pag hindi ka nagbabasa ng books, hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-i-study, o maling impormasyon yung inaaral mo, tapos puro ka entertainment, nonood ka ng mga Netflix, nonood ka ng mga movie, kinukumpleto mo, palaging ganon. Same ka pa rin nung dating taon na version mo na ikaw. Kung yung dating version mo na ikaw, palagi nanonood ng mga movie, nonood palagi ng mga Netflix, ng mga entertainment, at ganon ka pa rin ngayon, sure ako na same pa rin yung buhay mo ngayon. Wala kang business, wala kang income, wala kang community na mga gustong umasenso sa buhay, at mga taong gustong umalis sa kahirapan ng buhay. At magiging limitado lang yung kaalaman mo, magiging limitado rin yung mga choices mo, at pati yung buhay mo. Chance niyan, pwede ka pang makontrol ng iba kasi mas mataas yung knowledge niya kaysa sa'yo dahil nga sa kung paano mo pinoprogram yung sarili mo. Aware ka man or hindi. Kung nagbabasa ka ng books at finifeed mo yung sarili mo ng mga tamang informasyon kasi alam mo na kung gaano kahalaga ang informasyon, magiging okay yung life mo. Kung kumikita ka ng pera at nagtatabi ka ng 30% sa bawat income na pumapasok sa'yo, at ini-invest mo to sa income na nagpo-produce ng assets, tataas yung income mo. Magko-compound. At kapag kumita ka naman ng pera, sumweldo ka, 100% is ginagastos mo para sa mga short dopamine hits, para sa mga entertainment. Kung one day millionaire ka, sarap ngayon, dusa bukas, dusa habang buhay, walang income na papasok sa'yo, wala din perang papasok sa'yo. At wala ring matitirang pera sa'yo. Ang dulo nun, magtatrabaho ka ulit. Wala kang asset na mabibuild, at habang buhay mong ibebenta yung oras mo, yung energy, yung attention mo dito sa nagpo-produce ng income. Paulit-ulit na lang yung cycle na yan pag ganyan yung same habits mo. Glitchers, mahalaga yung compounding wins. Ito yung mga maliliit na winning habits na mararanasan mo sa life mo. Halimbawa, gusto mong yumaman, hindi ka naman yayaman kung habang buhay puro nanonood ka lang entertainment eh. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng passive income, hindi ka magkakaroon ng passive income kung puro ka lang nood, puro ka lang aral, tapos hindi ka nag-take ng action. So, ang small winning habits doon, mag-aral tapos mag-take ng small action na magpo-produce dun sa result dito sa end goal. Mag-i-start mong i-vision yung sarili mo, ano yung
end mind. Ano yung mga small habits na gagawin ko rito, tapos konti-konti lumalaki nagko-compound at mapupunta ako dun sa end mind na yun. Dun sa life na yun. Kung yung end goal ko is magkaroon ako ng savings, ang small habits ko dapat bawat income, nagtatabi ako ng 30% dun sa kinita ko, tabi dito. Kumita ako ng Tuesday, magtabi ako ng 30% para dito. Kumita ako ng Wednesday, magtatabi ako ng 30% sa kinita ko, hanggang sa masisave yun. Mangyayari yun. Pero kapag kumita ako at ginagastos ko lahat, hindi niya mapuproduce yun kasi walang matitira sa'yo eh. Ito yung reason ko bakit yung mga ibang tao pag kumita 15-30, gugol sila, walang natitira. Kasi yung mga habits nila, gastos dito, linggo, gala doon, entertainment, nood tayo movie, i-date ko sa ganto, bibili ko ng ganto, check out sa Shopee, buta ako din sa mga e-commerce store. Yung habits nila losing eh, hindi align dito sa goal nila eh. Hindi siya magpo-produce. Yung input mali. Kasi hindi mo pwedeng biglang alisin lahat ng mga bad habits mo, ng mga nakasanayan mo ng matagal ng panahon. Ito yung ginagawa mo palagi dati pa. Hindi pwede kasi pag hininto mo biglaan yun, kinabukasan malaking chance na babalik yun. Walang long-term lifestyle na mangyayari sa buhay mo. Malaking chance na yung mga bad habits mo, kakatok yun sa mind mo at gagawin mo ulit yun. Kasi binigla mo, hindi mo in-experience ng paunti-unti, ng dahan-dahan, yung experience na itong small winning habits na to. Na parang ang alam mo, JB, aalis na ako sa trabaho ko, magsisimula na ako mag-business, mag-gym ako bukas, magbabasa ako ng 100 books a day. Kung ano naman yung mga mind trip na naiisip mo na hindi magsusustain long term. Ang dulo nun is mabe-burn out ka. Tandaan mo, ang real winner hindi na-burn out kasi naglalaro sila long term. Love nila yung ginagawa nila. Hindi nila tinuturing yun na trabaho. Tinuturing nila yun na contribution nila. Nagbibuild sila ng mga empire, nagbibuild sila ng business, nagbibuild sila ng foundation nila. Hindi yung trabaho. Minsan gigil pa silang magtrabaho. Kadalasan pa ayaw nilang mag-turn off. Wala silang power off button. 24/7 gustong mag-work kasi love nila yung ginagawa nila. Kaya ikaw importante na alam mo din yung fashion mo. Alam mo yung love mo na ginagawa na nakakatulong sa ibang tao, pwede kang kumita at nakakabuti ito sa humanity. Kaya wag mong biglain kasi babalik ka lang sa dati mong old frequency na ang dulo nito is hindi ikakayaman mo. Naranasan mo na bang mag-aral, mag-study ng maraming books, magbasa ng mga course, umatid sa mga seminar, ang dami mong tinake down notes, nagsulat ka pa, tapos sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, bumalik ka sa dati mong ginagawa. Bumalik sa dati mong lifestyle kasi ginagawa mo pa rin yung dati mong ginagawa. Why? Kasi binigla mo yung pag-shift ng lifestyle mo. Kaya importante yung small compounding wins. Kailangan mo maranasan yung buhay ng pagiging peasant to king sa matagal na panahon. Kung may mga taong nakita kang winner, mga taong may yaman, nag-compound din sila ng napakatagal na panahon. Huwag kang mag-judge yung successful na nito, yaman nito. Siguro, ano yung family niyan, mayaman. Hindi mo naman nakita yung paghihirap nun eh. Hindi mo nakita yung stress, yung depressed nun eh. Maraming fail yun. Ambisyosa din yun. Maraming tumanggi sa kanya, maraming hindi naniwala pero di siya huminto. Hanggang sa bumunga yung paghihirap ng onti-onti niyang mga compounding wins. Kaya huwag mo i-judge yung fruits ng labor nila. Hindi mo nakita yung mga panahon na nagtatanim sila, yung hirap, yung struggle, yung challenge, yung doubts, yung negative na mga tao sa paligid nila, humihila pababa sa kanila, yung mga taong hindi naniniwala sa kanila, yung rich vision na nakikita nila, na na-visualize nila, na pag sinasabi nila sa ibang tao, di mo magagawa yan, naloko mo ng sarili mo, wala ka pang resulta eh. Alam mo kung bakit? Kasi sila, nakatink sila long term, 3 years, 10 years. Eto mga to gustong mabilis ang result eh. Gustong mabilis ang result, mabilis din mawawala yan. Tinabi mga successful na mga tao, nagtanim sila taon, 10 years, nagpakahirap sila hanggang ngayon, tuloy-tuloy na, di na sila kinailangan ng business nila. Nagpo-produce na ng cash flow. Tinrabaho ng matagal na panahon eh. Yung mga taong biglang yumaman sa loto dito sa mga tsamba, tingnan mo yung buhay nila, balik ulit sa pagiging mahirap. Kasi hindi long term mag-isip eh. Wag mo na rin intindihin na maintindihan ka ng mga taong mahihina mag-isip sa paligid. Wag mo nang ipaintindi. Magiging masama ka pa sa kanila, magiging negative ka pa kasi nga hindi mo sila kasame ng vibration frequency eh. Kaya nga magkakaiba tayo, like attracts like. Yung mga taong puro entertainment, nasa entertainment. Yung mga taong mahilig mag-educate, sama-sama yung mga taong gustong mag-educate. Sa tingin mo magko-close tong dalawang to? Hindi. Yung mga entertainment, gusto entertainment. Yung mga mahihirap, sama-sama to mga mahihirap. Yung mga mayaman, sama-sama to mga mayaman. Kaya yung mga mayaman, lalong yung mayaman. Yung mga mahihirap, mas lalong naghihirap kasi nagko-compound. Kung mahilig ka mag-scroll sa social media at consumer ka at mahilig ka mangialam ng buhay ng iba, puro ka entertainment, ganito yung gawin mo. Simple shift. Alisin mo phone mo sa'yo, delete mo muna lahat ng mga social media apps mo, wag mo gagamitin itong apps na to, wag kang pupunta sa website na to hanggat hindi mo alam yung reason kung bakit mo kailangan gamitin to at kung bakit mo gagawin yun. Magbasa ka ng libro, mag-consume ka ng information na magbabago dyan sa current situation ng life mo. Wag kang hihinto hanggat walang nagbabago sa current reality mo. Kung mahilig kang kumain ng mga bad foods, sa mga chichirya, palitan mo ng push-up. Kahit 10 push-up muna a day. Bakit? Kasi kapag nag-push-up ka, gaganda yung katawan mo, gaganda yung pag-iisip mo, magiging positive ka. Pag nag-push-up ka, inalagaan mo yung katawan
katawan mo, marami ka makaka-business deals. Pag nag-push up ka, gumanda yung katawan mo, maganda yung first impression sa'yo ng mga tao, rerespetuhin ka nila. Kasi tandaan mo, ikaw yung business. Yung dito, organization to. Yung function nito, tong negosyo na to, itong organisasyon na to, nakadepende sa'yo. Wala na kung control mo yung katawan mo. At wag na wag kang titigil hanggat walang nagbabagong maganda sa buhay mo. Oo, maraming temp, pero tetestingin ka. Tetestingin din yung heart mo, tetestingin yung mind mo, ano ba yung intention mo. Pwede mo pikiin yung ibang tao, pero hindi mo pwedeng pikiin yung may gawa sa atin. Alam niya, nakikita ka niya, alam niya yung intention mo kung masama, alam niya yung dito mo, siya kasi yung may gawa. Kaya tandaan mo, ikaw yung business. Kaya alagaan mo yung sarili mo, mag-take ka ng mga small winning compound habits na mag-shift ng smooth yung life mo dito sa desired reality na gusto mo. Every single day.